Mga Paps, solo breakdown muna tayo nung recent improvised solo ko sa latest single ng Four of Spades. It's called Suliranin. So ayun, panoorin muna natin. So first of all, let's always listen to the chord progression, no? And chord changes. Kasi para alam natin yung gagawin, alam natin yung vibe ng song. In this case, parang napaka-melancholic song niya lang. So sisimplihan lang natin yung melody. Except dito sa part na to kasi medyo tensionado to di ba? Kasi wala naman yun sa family of chords. I-expect mo D minor or D minor 7 pero D major 7. So always take note kung aling part yung pwede kang makapag-introduce ng tension or parang color. So yung analogy ko dito guys, kumbaga parang may i-dedicate kayo, no? May mimit kayo. So hindi kayo susugod doon na wala pa kayong alam or wala pa kayong background check or idea kung sino yung tao. So, syempre, i-ano mo siya, i-search mo siya sa Facebook siguro or Instagram. Okay, simple lang pala siya. Pero may konting may konting quirk din. Yan. So, yan yung magsasabi sa inyo kung ano yung mga topic na pwede nyong i-bring up or ano ba yung mga questions na itatanong nyo. Anyway, so the solo starts with a motif, no? So, yun. Naisip ko dito medyo bluesy, yung may pakawit ng kote. Tapos, ito, bumabagsak lang siya sa major 7th, no? Kasi, so, kung yung unang kawit ko, ganito. Yung pangalawa, so, it's just a variation, no? Repetition. It's important na pag may motif kayo, at some point sa solo nyo, uulitin nyo yon or pwedeng sa next bar, ulitin nyo din. Pero make sure na may konting variation sa whether sa playing or sa sa emphasis nyo or octave higher or lower para magkaroon ng konting mas interesting siya. So next dun, yun, hindi ko alam, parang melody lang siya, descending melody. So ito, inunahan ko lang ng konti kasi yung sunod na chord is, di ba, from here, yun, A minor 7th lang siya. So yung interesting part dito sa chord progression nito, nung bumagsak siya sa dominant 7, D7. Tapos magre-resolve siya sa G minor. So whenever we have a chord like this na galing sa 5th, magre-resolve sa 1, 5, 1, pwede kang mag-introduce dyan ng tension or outside playing. So, kung dito sa position ng neck na to, parang yung nasa utak ko dito while improvising, sabi ko, papasukan ko lang ng any sort of Phrygian dominant. So, para siyang so, may mapapansin nyo dito yung itong line na to, yung para siyang triads contained sa Phrygian dominant. Itong second part naman na to,
So, di ba, nasa D7 pa rin tayo. So, itong part na to, it's just an enclosure, no? So, gamit na gamit to sa jazz, enclosure, ibig sabihin, kung itong note na to, parang papagitnaan lang ng ng dalawang notes sa gilid niya. So, and then bumagsak ako dito kasi outside siya nung D7. Yung idea ko nun. Ngayon pwede nyo interpret as sort of as like side sleeping siya kasi, pero ang ano ko lang dito, gusto ko lang mag outside dun sa D7. So kung maaalala nyo to, ito yung motif ko sa una, no? So, wala siya sa scala actually, wala siya sa D7, hindi rin siya half diminished, feel ko lang. And pasok siya kasi may motif na sa una, nag-hint na ako dun sa motif na. Ayan, so ito, ano lang to, parang enclosure na parang approach note, chromaticism. Kasi gusto kong bumagsak sa chord na to. Actually, yung, di ba nga, G minor tayo, hindi naman A sharp or B flat. Pero, kasi kung familiar na kayo sa mga chord progressions, no, minsan pag nagja-jam kayo sa band sa any song, kahit yung bass note is G minor, pwede kayong pwede nyong gamitan ng relative major. Ayan. And pasok pa rin yun, hindi yun magsisintonado kasi they share some notes. So yan, pasok yung A sharp sa G minor. Kaya gusto kong bumagsak doon. So yun, again, yung line, enclosure, outside notes, outside notes uli, pero medyo nag-hint dun sa unang motif. Approach note, chromaticism. Yan, chord tones na lang yan. So to summarize guys, when improvising solos, use motifs, use repetition, but with konting variation or contrast. Tapos, chromaticism, enclosures para mag-create ng interest or para medyo jazzy yung feel. Tapos, lastly, use outside playing, but syempre at the right time, at on the right chords. No? So, in this case, on the D7, resolving sa G minor, or yung tinatawag na functional fifth, or fifth, resolving into 1. Yung analogy ko dyan, outside playing, tension and release, parang ano lang din, parang jokes, no? So at the right timing, effective yung jokes, it creates interest and it makes people laugh, draws attention. Pero pag mali yung timing mo, and lalo na pag hindi mo sinabi yung punchline, it just sounds so wrong. So sabihin niya yung tao, gago to siya eh. So, ayun, right timing lang palagi yung outside playing. And syempre, dapat alam mo yung ginagawa mo. Ayun, so sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo yung mga tips and lessons ko, abang lang kayo and subscribe. Pero kung gusto niyo mas in-depth na lessons and theories, I suggest looking into Sir Casey Fresco kasi sa kanya ako madaming natutunan ng mga theories, no? Yung about functional harmony and tension and release. Ayun, hindi ko domain yung actual na lessons kasi may mga nagtatanong. Hanggang tips and tricks na ako. Ayun, thank you. Thank you for tuning in and don't forget to subscribe. Thank you. G.